Scripture reading, Book of Psalm, chapter 36, verse 1 to 12. The transgression of the wicked sink within my heart, that there is no fear of God before his eyes. For he flattened himself in his own eyes until his iniquity be found to be hateful. The words of his mouth are iniquity, and deceit he hath laid up to be wise and to do good. He devised mischief upon my bed. He seated himself in a way that is not good. He abhorreth not evil. Thy mercy, O Lord, is in the heaven. In thy faithfulness reacheth unto the clouds. Thy righteousness is like the great mountains. Thy judgment are a great deep, O Lord. Thou presentest man and beasts. How excellent is thy loving kindness, O God. Therefore the children of men put their trust under the shadow of the wings. They shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house, and thou shalt make them drink the river of thy pleasure. For with the intent of light in thy light shall we see light. O continue thy loving kindness unto them that now know thee, and thy righteousness to the upright in heart. Let not the foot of pride come against me, and let not the hand of the wicked remove me. There are the workers of iniquity fallen, they are cast down and shall not be able to rise. Naway pagpalain po tayo sa pagkabasa sa salita ng Panginoon. Tayo pong lahat ay manatiling nakatayo, tayo po ay manalangin. Panginoong dakila at mahapal na sarat, maraming salamat Panginoon sa umagang ito na inyong ipinagkaloob sa amin. Maraming salamat Panginoon sa panibagong pagkakataon sa umagang ito Panginoon na makasambay sa inyo Panginoon. Maraming salamat po sa ipag-iingat niyo po sa amin sa araw-araw Panginoon, sa pagbibigay niyo po sa amin ng mga biyaya Panginoon, sa mga blessings na patuloy niyo po binibigay sa amin Panginoon, sa inyo po pag-iingat sa amin Panginoon. Tumalawit Panginoon kami sa inyo sa umagang ito, Panginoon, sa programa magaganap. Kayo po ang gumabay, Panginoon. Pagpalain niyo po ang lahat ng tatayo po sa inyong pulpito, ang lahat po ng ministeryo sa inyo, Panginoon. Ingatan niyo po sa buong maghapon, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Tayo po'y manitiling nakatayo, tayo po'y umawit ng dalawang himno. First song, Faith is the Victory. Ready, sing. And come along the hills of life, the Christian soldiers rise, and press the battle earth and night. Let's fill the glowing skies against the foe in veils below. Let all our strength be hurled. Faith is the victory we know that overcomes the world. Chorus, sing on. Oh, glorious victory that overcomes the Second world. His banner over us is awit po tayo mga Our sword, the word of God. By faith they're like a whirlwind spread, swept on o'er every field. The faith by which they conquer death is still our shining shield. Chorus. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. On every hand the foe we find, drawn up in dread array. Let tents of ease be left behind, And onward to the fray. Salvation's helmet on each head, with truth all girt about. the earth shall tremble neath our tread, and echo with our shout. Victory! Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes Last the verse. world. To him that overcomes the foe, white raiment shall begin. Before the angels he shall know his name confessed in heaven. Then onward from the hills of light, our hearts with love aflame will vanquish all the hosts of night in Jesus' conquering name. Last chorus. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Next song, I shall not be moved. Jesus is my Savior, I shall not be moved. In His love and favor, I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the waters, Lord, I shall not be moved. I shall not be, I shall not be moved. I shall not be, I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the water.
Just Lord, I shall not be moved. Second verse. In my Christ abiding, I shall not be moved. In His love I'm hiding, I shall not be moved. Just like the tree that's planted by the waters, Lord, I shall not be moved. I shall not be moved. Amen. I shall not be moved. Just like the tree that's planted by the waters, Lord, I shall not be moved. Third verse. If I trust Him ever, I shall not be moved. He will fail me never, I shall not be moved. just like the tree that's planted by the waters, Lord, I shall not be moved. I shall not be. I shall not be moved. Praise God. I shall not be moved, just like the tree that's planted by the waters, Lord, I shall not be moved. Last verse. On His word I'm feeding, I shall not be moved. He's the one who's leading, I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the waters, Lord, I shall not be moved. Last Amen. verse. I shall not be moved. I shall not be moved, just like a tree that's planted by the waters, Lord, I shall not be moved. Tayo po'y upo ng lahat. You spoke the words, and all the worlds came into order. You waved your hands, and planets filled the empty skies. You placed the woman and the man inside the garden, and though they fell, they found compassion in your eyes. Oh Lord, I stand amazed at the wonder of your deeds, and yet a greater wonder brings me to my knees. Lord, I praise you because of who you are, not just for all the mighty things that you have done. Lord, I worship you because of who you are. You're all the reason that I need to voice my praise because of who you are. One holy night, you brought your promise from a virgin, and promise grew as he revealed to us your heart, enduring love displayed throughout his crucifixion. And in the dark, you tore the grave and death apart. Oh Lord, I stand amazed at the wonder of your deeds, and yet a greater wonder brings me to my knees. Lord, I praise you because of who
tayo po ay dumako na sa ating cheerful giving. Habang tayo po ay nag-prepare ng ating tithes and mga bibigay po, tayo po ay umawit ng He Hideth My Soul. Ready, sing. Oh, wonderful Savior is Jesus, my Lord. Oh, wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasure I see. Maaari niyo na pong ibigay ang inyong mga kaloob. Death my soul in the cleft of the rock, shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. Second verse. Oh, wonderful Savior is Jesus, my Lord. He taketh my burden away. He holdeth me up. Strength as my day. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. Last verse. With numberless. Tayo pong lahat ay tumayo na. And He crowns and filled with His fullness divine. I sing in my rapture, oh, glory to God, for such a Redeemer as mine. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. Amen. Tayo po'y sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mga salaping nalikom, mga blessing na pinagkatiwala niyo po sa amin, at ngayon ay binabalik po namin ito sa inyo. Dakilang Diyos, may dahilan kayo at sinusukat ninyo ang mga bagay na ito para kami ay pagpalain. Dalangin ko, dakilang Diyos, ang patuloy niyo pong pagpapala sa inyong mga anak, lalo na sa buhay spiritual, upang kami ay patuloy pang lumago
at kami mapagkatiwalaan niyo pa po ng maraming kayamanan dito sa lupa. Alangin ko, Panginoon, na huwag kaming manatiling mababa sa aming pagbibigay, kundi maging mapagpasalamat kami at maging bukal sa aming puso lagi ang masarap na pagbibigay. I-bless niyo po ang bawat isa, i-bless niyo po ang inyong mga anak. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. nagaganap sa ating bayan. Iba't ibang uring sakit ng lipunan. Magkakapatid ay nag-aalitan. May iba't ibang layunin at pinagmulan. Tayong mga hinirang ay mayroong magagawa. Kung tayong lahat sa pag-ibig magkaisa, magpakumbaba, panalangin iigit, at ang bayan natin pagyayamanin. May naghahangad ng kapangyarihan, puot at galit sa puso nila'y nananahan. Hirap ng buhay ating naranasan, kailan kaya ang lahat ng ito'y malulunasan? Tayong mga hinirang ay mayroong magagawa. Kung tayong lahat sa pag-ibig magkaisa, magpakumbaba, panalangin iligid, at ang bayan natin pagyayamanin. Mapalad ang bansang si Jesus ang Panginoon. Kalingat patnubay niya'y laging naroroon. Sala'y talikuran, kabutihan ay sundin. Kapayapaan ng Diyos ay ating kakamtin. Tayong mga hinirang ay mayroong magagawa. Kung tayong lahat sa pag-ibig magkaisa, magpakumbaba, panalangin iligid, at ang bayan natin pagyayamanin. Tayong mga hinirang ay mayroong magagawa. Kung tayong lahat sa pag-ibig magkaisa, magpakumbaba, panalangin iligid, at ang bayan natin pagyayamanin. Pagyayamanin, pagyayamanin, pagyayamanin.
Tumayo po tayong lahat. Tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos. John chapter 6. Ito po ay ating pong babasahin muli. John chapter 6 from verse 1 to 14. Ito po ay atin pong nagagamit ko sa aking pangangaral maging sa pagtuturo po natin ng mga bata. Andiyan na po ba kayo? Baka inaantok na po kayo, ha? Kagigising lang po natin. Kagigising lang po. Baka may humihikap pa sa inyo, malibang kayo ay mga call center o nagtatrabaho ng gabi. John chapter 6 from verse 1 to 14. Everybody read. After this thing, Jesus went over the Sea of Galilee, which in the Sea of Tiberias, and a great multitude followed him because they saw his miracle which he did on them that were diseased. And Jesus went up in the mountain, and he sat with his disciples, and the Passover, a feast the Jew, was nigh. When Jesus then lifted up his eyes, and saw a great company come unto him, he saith unto Philip, Whence shall we buy bread that this may eat? And this he said to prove him, for he himself knew what he would do. Philip answered him, 200 pennyworth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brothers, said unto him, There is a lad here which had 5 barley loaves and 2 small fishes, but what are they among so many? And Jesus said, Make the men sit down. Now there was much grass in the place, so the men sat down in number about 5,000. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down, and likewise of the fishes as much as they would. When they had filled, he said unto his disciple, Gather up the fragments that remain, that nothing be lost. There may be together filled 12 baskets with fragments of the 5 barley loaves which remained over and above unto them that had eaten. Then those that men, when they had seen the miracle that Jesus did, saith, This is of a truth that prophet that should come into the world. Ang ating pong key text ay nasa 12 and 13. When they were filled, he said unto his disciples, Gather up the fragments. Damputin nyo yung mga natira that remained, that nothing be lost. Sabi ng verse 13, Therefore, they gathered them together and filled 12 baskets with the fragments of the 5 barley loaves which remained over above unto them that had eaten. Ang sabi ng Biblia, maraming natira doon sa tinapay at isda na binigay ng Panginoon. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat. I-bless niyo po ang araw na ito sa aming pakikinig. Huwag maging matigas ang aming puso, huwag maging manhid ang aming damdamin, ang aming tainga sa pag-absorb ng mga spiritual na pagkain ito. Ito po ay mapapakinabangan namin at kailangan namin, Panginoon. I-bless niyo po kami, Panginoon, sa araw na ito. I-bless niyo po ang inyong mga anak. I-bless niyo po ang mga kasama namin sa online. Bigyan niyo ng kalakasan ng inyong lingkod, Panginoon. Ito po ay aking hiling at panalangin sa ngalan po ni Jesus. Amen at amen. Now, this is the principle of multiplication. Ang sabi po dito sa verse 10, So the men that sat down in number about 5,000. 5,000. Bakit kaya lalaki hindi sinama ang bilang ng lalaki at babae at mga bata? Sapagkat kapag ka lalaki ang binibilang, na-identify na agad kung ilang pamilya ang pumasok. And mostly ang sinasabi dito ay baka mga tatay ito, mga kalalakihan ito na may pamilya at iyon ang pinaka head count, di ba?
Ilan ang pamilya, di ba, pag may nagpupunta na mga nagbibilang ng pamilya sa bahay natin, may kumakatok. Ilan po kayo dyan? Ilan ang bata? Ilan ang pamilya ninyo? Sapagkat dapat malaman ng barangay kung ilan ang household. Sapagkat kinukwenta po nila pagka sa oras ng distribution, may araw ng, ano yung tinatawag doon? Pagka may mga pinamimigay, yung pumipila pa tayo. Ayuda, ano? Pero ngayon hindi lalaki, no? Nanay, ilan ba ang nanay diyan? Ilang pamilya? Minsan yung tatay hindi wala kasi wala naman talaga yung tatay. Andiyan yung pamilya pero parang walang tatay. Now, wala ano, hindi ano, sabi ko bumalik eh. Oh, sabi ko magbihis ka, maligo ka. Pakakainin kita, punta ka ng church. Sabi ko doon sa bata kanina. Mga anak-anak ni Tatay Wilson yan eh. Sa baba. Sino ba yung kung bata kanina? Kilala mo yung bata na yon? Butchoy daw, Budjoy, ano? Anyway, hinihintay ko pa kanina eh. Kala ko nandyan eh. Sabi ko, punta ka sa church, pakakainin kita. Tulala pa yung bata eh. Kaya ako parang very low yung aking damdamin ngayon kasi this week puro may sakit, bata, may sakit, ano, may naipanganak na sanggol tayo. Very precious ang mga bata sa akin. Pero minsan mayroon akong mga batang inaanuhan eh, yung bang tinuturuan, namamalimos. Pumunta ako ng isang araw sa bayan dahil may tinatahi ako. Wala ako ng mga gamit, zipper, mga papel, mga sinulid. Nagutom ako. Punta ako doon sa palengke. Naranasan niyo na bang kumain doon sa palengke sa gitna? Yung may mga kari-karinderya dyan sa gitna. Kumain ako doon. Bila akong 2 gulay, binusog ko yung sarili ko sa murang halaga. Ganun ako minsan pagkamura. Dinadamihan ko na yung kain. Kasi bibira ka ng, kailangan kang mabusog, kailangan mo gumastos. Ito, hindi eh. Mura lang. Siguro mga 100 plus lang yung kinain ko. 2 gulay, tapos 2 kanin na rin ako. May tumabing batang ganyan. Kala mo anak ko eh. Biglang tumabing ganyan. Sabi niya, pengin pagkain. Sabi niya, tatas eh. Parang ganito lang oh. O sabi ko, ba't ikaw aga-aga mo? Ang aga mo, nasa palengke ka na. Sabi, pengin pagkain. O sige, kuha ka ng kanin doon, tsaka gulay ha, gusto ko gulay. Ay, sabi, ayoko. Sabi ba, ayoko. Gulay ang kinakain ko, gulay ang dapat sa'yo. Huwag ka magkarne, huwag ka magmanok. Maggulay ka. Ang kinakain ko, yung ampalaya. Tapos, ampalaya na nilagyan lang ng hindi, yung sotanghon. Tapos may upo, may sotanghon. Okay na yun. Sabi ko, sige, kumuha ka ng kanin doon. At gulay yung kuhain mo. Ay, ako, sabi ko, namili pa yung bata. Sabi ko, namili ka pa. Sabi ko, ikaw na pakakainin ko. Sabi ko, bigyan nyo ng gulay ito. Nako, sir, hindi kakainin yan. Iiwanan lang yan. Sabi ganun, ha? Ganun ba? O sige, kumuha ka ng goto na lang. Ako, goto na lang. Lagyan mo ng toko. Sabi niya, ayoko rin. Yung umaga na yon na dami kong iniisip. Mga kapatid, nakatagpo ako ng batang Chusi. Chusi pa. Sabi ko, okay ka rin ka. Sabi ko, okay ka rin ah. Tapos maya-maya, hindi siya umubra sa akin mga kapatid eh. Pero masakit sa kalooban ko yun dahil alam ko gutom siya. Sabi ko, pambira mga bata ngayon, gutom na, hirap na ng buhay, namimili pa. Tapos pumunta siya doon sa isang tatay na tatay din. Sabi niya, hindi ka umubra doon ano? O sige, kumuha kang kanin tsaka itlog. Hindi rin ayaw niya rin itlog. Sabi ko, talaga to. Mga kapatid, may mga ganyan ano? Iniisip ko agad, magulang, nasaan ang magulang nito? Nasaan ang parents nito? Kasi sapagkat hindi nalalayo tayo dito sa istorya na ito, na yung bata ay inutusan, sumunod ka doon sa Panginoon, ito ang tinapay, ito ang isda. Hindi siya namili. Sapagkat alam nung magulang, may mapapakinabangan itong batang ito sa pagsunod niya kay Kristo. Anak, baunin mo to. Anak, dalin mo to. Palagay ko, mga bata ngayon, pagka pinabaunan mo ng tuyo, tsaka kamatis, mukhang aayaw, palagay mo, naanohan mo na? Nabauna mo na ng tuyo yung mga anak ninyo? Ha? O anak, wala tayong ulam eh. Ito, kanin na mainit, at tsaka dilata. Punta ka na lang doon sa kantin, pabuksan mo. May mga ganyan pa kayong mga bata ngayon, Mami Je?
O pagka binigyan mo ng 50 pesos, 20 pesos, minsan nagre-reklamo pa. Sa hirap ng buhay ngayon, lalo kung yung pamilyang yan ay mahirap na, wala pang Diyos na pinaglilingkuran, paano sila ibe-bless ng Diyos? Mababa ang aking ngayon, ang aking emosyon ngayon sapagkat nakaka-encounter ako, hindi lang naman baguhan ito sa akin, kaya lang sa tuwing matatouch ang puso ko, pagdating sa ministry ng pagmamahal ng mga bata, naaantig ang puso ko. Umiyak ako doon kanina eh. Lalo na kung ang mga batang tinuturuan natin ay lumaki na sa church at hindi pa nabubuhay na may kabanalan. You got the point? Lumaki na tayo sa church. Salamat sa Panginoon kung may magulang kang naglilingkod sa Panginoon. Salamat sa Diyos kung may magulang kang inakay ka sa Panginoon. Mapalad ka kung ikaw lang din ang naglilingkod at ikaw ang nakakita ng katotohanan na naglilingkod ka na ngayon sa Panginoon. Anong silbi kung may pagkain nga kung wala ka naman sa Panginoon? Now mga kapatid, makikita po natin yung prinsipyo ng multiplication. Kung papaano pinadami ng Diyos sa pamamagitan ng batang ito. Sapagkat ang tema po natin, itong taong ito, mga kapatid, hindi ko alam kung kayo ay sasang-ayon sa akin, hindi ko alam kung okay sa inyo, hindi ko alam kung a-agree kayo sa akin, ngayong taong ito ay dapat panahon ng pagpapala. Panahon na dapat na tayo iangat ng Diyos. Pinalakas na tayo. Nakakilala na tayo sa Panginoon. Alam na natin ang doktrina ng blessing ng Panginoon. Pero ang tanong, handa ka na ba? Panahon na ba para iangat ka ng Diyos? Sa lahat ng bagay, mga kapatid, Ecclesiastes chapter 3, in everything there is a season. May panahon sa bawat bagay. At sa panukala ng Diyos, lahat ng ito ay mabuti. Mga kapatid, nakikinig ba tayo? Sumisigaw ako minsan kasi pagkatapos na, mga kapatid, parang wala kayong naabot. Pagdating sa bahay natin, parang ganun na lang uli. Uulit-ulitin na naman natin. Kaya minsan mga kapatid, may art of preaching. May art of hermeneutics and homiletics kung paano ko ipapakain sa inyo yung pagkain ng Panginoon. Diba? Ang magulang, di naman basta nagluluto yan, naghihiwa pa yan ng tama, ng ayos, ng pagluluto. May paraan. Maging ganun din sa salita ng Diyos. So mga kapatid, there are about 5,000. Figure it out. 5,000 hindi kasama ang asawang babae at hindi pa kasama ang mga anak. Binilang lang ang lalaki para may idea ang Panginoon kung gaano karami ang pakakainin. So makikita po natin the principle of multiplication. Only God bless when it is order. Pinagpapala lang ng Diyos kung ano ang maayos at maganda sa kanyang paningin. Tandaan po natin, ang binanggit ng Panginoon, Jesus said, make the men sit. Sa panahon natin, please fall in line. Pumunta ka sa LRT, hindi po pwedeng may nag-overtake. Buti nga sa mga di ba, yung sa mga pilahan ng loto, may order Di ba? Pagdating sa sugal, may mga order pa Pag bibili ka, pipila ka. Pag magpapagamot ka, pipila ka. May kaayusan po dapat. Kaya sa church natin, mga kapatid, God acknowledge orderliness. Huwag niyong gawin take lang na very light ito. Kaya ang isang kumpanya magpapautang sa'yo kasi nakita niya ang record mo maayos. Tama? Subukan mo mag-apply sa home credit. Wala kang ID, wala kang pagkakakilala, wala kang picture, wala kang signature, wala kang pangalan, wala kang edad, hindi ka pautangin. Kung bakit ako pautangin ng 1 milyon para sa business, nakita ng magpapautang sa akin na ang track record ko maganda. Kung ikaw ay magpa-franchise ng McDonald's, ng Jollibee, magkano dati ang franchising ng McDonald's? Nung panahon mo, mami, nung manager.
1997. Ha? 32 million. Franchising. Pakamahal. Milyon ang kailangan mo. Hindi porkit may pera ka, titingnan pa rin nila ang record mo kung kaya mong patakbuhin ang kanilang pangalan. So, God only will bless when there is order. Nakuha niyo po, may paraan ba ang Diyos para ikaw ay paramihin, para i-bless ka? Pag nakita ng Diyos ang buhay mo, kaya ka ba niyang i-bless? Mga kapatid, nakikinig po ba kayo? Kahit ngayon pa lang, bata ka, kanina, nakikinig ako ng ng isang, sa Divisoria ba yan? Mami, ikaw pala yun. Bata pa lang. Nagtitinda na ng maruya. Okoy na kalabasa. Dinadayo siya sa Divisoria. Saan ba? San Rafael, Bulacan. Bata pa lang siya. Marunong na siyang magkayod, marunong na siyang magprito, marunong na siyang magsukle, marunong na siyang magluto, marunong na siyang makiharap sa murang edad pa lang. Anong ibig sabihin? Ngayong bata ka pa lang, magpasalamat ka, nag-aaral ka ngayon, hindi ka pagala-gala. Tinuturuan ka na ng magulang mo, papaano ka maging maayos na bata. Now, sa church po natin, the same also, mga kapatid. Ayaw natin ng kanya-kanya, kaya kita nyo po ang programa natin sa church. Hindi kung sino gustong tumayo. Hindi kung sino ang gustong kumanta. May isa lamang pastor. At tayo po ay nasa isang katawan ni Kristo. May kanya-kanyang bahagi. Ang mata, hindi niya pwedeng sabihin, ako na lang ang ilong. Bili mo yung mata mo, pumupot ng ganun para amoyin yung pagkain. Eh di napaso ka. Hindi po pwede. Gusto ng paa, maging kamay. Yung paa naman, gustong maging kamay. Bili mo yung paa magiging kamay, eh galing sa lupa, gustong kumain. Mga kapatid, may orderliness po tayo. At pinagpapala ng Diyos at ibe-bless ng Panginoon, imumultiply niya yan sapagkat ang gusto ng Panginoon, all things be done decently and in order. Mga kapatid, kapag ka merong orderliness, yung bang maayos hindi masakit tingnan. Yung makikita mo sa buhay niya, hindi alatsamba, ang buhay niya ay hindi kung saan-saan napupunta. Yung bang ang buhay mo, alam na alam mo kung saan mo dinadala. Mga kapatid, nakikinig po ba tayo? Kung ako'y tatay, alam ng Diyos dapat ako'y tatay. Nagtatrabaho ako, ginagawa kong mag-asikaso, no-provide ko ang pangangailangan ng anak ko, marunong ako magdisiplina ng anak ko. Kung ako'y nanay, ako'y nagiging gabay sa aking mga anak, nagtuturo ako ng tama, tinuturuan sila ng maayos. Kung ako'y anak, marunong akong sumunod. Mga kapatid, may orderliness. Kapag walang ganyan, mga kapatid, chaos, magulo po tayo. Tama po ba? Mag-aaway kayo, mag-aaway tayo. Akala ko ba ikaw ang tatay? Bakit parang ako ang tatay? Di ba? May mga ganun. Anak ka, bakit parang ikaw? Mga kapatid, nagkakagulo. Hindi lamang ito pag-uusap regarding sa physical appearance na kapag lumabas ka, dapat maayos. Hindi paglabas mo tayo-tayo buhok mo. Oh. Nakakita na ba kayo ng taong lumabas sa bahay? May mga lumalabas ngayon, mga karamihan, mga lalaki. Ano ba tawag doon? Pag nakita mo, akala mo na kuryente ng 3,000 volts. Ganyan, no? Tuwan-tuwa naman sila sa itsura nilang ganun. Ha? Parang yung sa may Dragon Ball, pagka nag-iiba ng anyo, gumagano yung buhok, mga kapatid. Lumabas ka ng bahay, pinaliguan mo lang ulo mo, katawan mo, hindi. Lumabas ka, hindi mo lang pinalansya yung damit mo, hinahabol ka ng plancha ngayon. Oh, lalo sa mga babae, ang dami yung pinapaganda sa katawan ninyo. Ang gagaling pa nga ng mga iba sa inyo, di ba? Habang nagdadrive, nagkikilay-kilay pag ganyan. Oh, kilay is life O, tinitingnan ko mga kilay ninyo, mga kapatid Now, ano pong sinasabi natin? When there is orderliness, mga kapatid, it will give you the right path. Maliwanag mo makikita.
Maayos eh. Bakit? Hindi ka matatalisod eh. Wala kang masasabi, talagang okay. Kaya kapag ang estudyante maayos sa kanyang ginagawa, hindi rumble-rumble, eh ang mga estudyante pa man din, ang hilig yung sa last minute, doon palang kumagawa. Doon palang kumikilos. Ayusin po natin. When there is orderliness, mga kapatid, yung direction maayos. Sabihin ko po sa inyo. Nakaligo ka, nakasuklay ka, maganda gising mo. Order yan mga kapatid eh. Nakapag-toothbrush ka, mabango ka. Okay, lahat. Ibig sabihin, maayos, magandang tingnan. Pati yung espiritu mo, madali mong naa-absorb yung gustong sabihin ng Panginoon. Kaya ngayon, pag nagpunta ka ng church, magulo utak mo, puyat ka, okay? Maraming nangyari bago ka pumunta sa church, nag-away kayo, hindi mo nasuot yung gusto mo, hindi ka binati ng kasama mo sa bahay, nag-away pa kayo. Di ba? Pag ganyan ang mukha mo, nakbusa, ganyan ang taga-mukha ko. Ayusin mo naman, ngumiti ka. Mga kapatid, maraming tao ang lumilipas ng isang, hindi mo lang nakita yung dimple. Lahat naman tayo may dimple, mga kapatid. Pakita nyo. Oh. Pakita yung dimple nyo. Hindi yung maghapon kayo nakabusangot, nakasimahot. Kaya ang trabaho apektado. It gives you the right perspective. Maayos yung dadaanan mo at yung pananaw mo sa buhay maganda. Anong ibig sabihin? Sa iba, negative na. Sa iyo, positive pa. Pananaw yun sa buhay eh. Bumaksak ka sa grades mo dahil may third quarter pa, may fourth quarter pa, dahil maganda ang pananaw mo, kaya ko pa to. Wala kang naibenta dahil maganda ang pananaw mo sa buhay. Perspective ito bukas babawi ako. Nagkagulo kayo sa bahay, hindi na habang buhay magulo ang bahay. Hindi kayo nagkasundo. Bukas maaayos yan kasi alam mo may pananaw ka. Iba po yung it gives you the right perception. Ito naman yung nagbibigay ng unawa sa'yo. Iba yung pananaw, iba yung pangunawa. Huwag kang mag-alala, may biyaya ang Diyos sa'yo. So, hindi lamang kapag ka-order ang buhay mo, that's the time that God will bless you. It will give you the right path, the right perspective, and the right perception sa buhay. Kaya may maraming tao ngayon, pag bumaksak, wala na. Buong buhay yan, sisisihin ang mga taong nasa paligid niya. Mga kapatid, nakikinig pa po ba tayo? Tingnan niyo po yung sarili natin sa salamin. Ako lagi akong tumitingin sa naging outcome ng buhay ko sa maghapon, ano yung natapos ko, ano yung hindi ko natapos. Lagi akong humihingi ng tamang direksyon sa Panginoon. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Mga kapatid, huwag kang manghawakan sa karunungan na meron ka. Magtiwala ka sa Panginoon sapagkat ang gusto ng Panginoon, make the men sit down para makita ng Diyos kung sino pa yung mga nakatayo, sino pa yung palakad-lakad dyan, sino yung patambay-tambay lang dyan. Kaya ang gusto ng Panginoon, sabi niya sa kanyang mga disciple, make the men sit down. Kapag nakaupo ang mga tao, makikita mo ng maliwanag sino yung pakalat-kalat. Tama? Maintindihan nyo pagka naging guru kayo. O yung mga teacher natin sa extension classes, dapat na maintain natin tong orderliness na ito. In all thy ways, acknowledge Him. Only God begin when we occupy. That's the time when God will multiply. Only God begin when we occupy. Mga kapatid, hindi po pwedeng andyan na yung tinapay. Yes, there is a lot. Pero anong sabi ng Panginoon? And Jesus took the loaves, and when He had given thanks, He distributed to His disciples, and the disciples, ang sabi, to them that were sat down, likewise of the fishes as much as they would. Anong ginawa ng mga disciples? Mga kapatid, binless na ng Panginoon, nakita na ng Diyos, order na, binless na ng Panginoon to, mga kapatid. Ang sabi ng Diyos, and He distributed to His disciples. Anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin? Nung ibinigay na sa disciples, hindi sila tumanggi. Pastor, ayaw namin. Ikaw na rin ang gumawa. Nako mga kapatid,
Binilis na nga ng Panginoon, ang gusto pa ng mga disciples, ang Diyos pa rin ang magtrabaho. Anong ibig sabihin mga kapatid? Once na ikaw ay binigyan ng Diyos, pagtrabahuhan mo na yan. Kung ikaw ay binigyan ng 5 months to work, then make it to prove na ikaw ay nagtrabaho para i-bless ka uli ng Diyos another month. Anong ibig sabihin mga kapatid? Minsan, hindi pala minsan. Talagang ang tao may dala-dalang katamaran sa buhay. Andyan na yung pagkakataon, andyan na yung oras para siya i-bless ng Panginoon. Pero kapag siya ay sinumpong ng katamaran, mga kapatid, kahit may blessing na, walang paraan ng Diyos para i-multiply. Anong po sabi ng Luke chapter 19? Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, verse 10, Luke 19 verse 10, upang hanapin at iligtas ang nawawala. At samantalang pinakikinggan nila ang mga bagay na ito, ay dinugtungan niya at sinalita niya ang isang talinghaga. Makinig kayo mga kapatid. Sapagkat siya'y malapit na sa Jerusalem at sapagkat sa kanilang inaakala na pagdakay mahahayag ang kaharian ng Diyos. Sinabi nga niya, isang mahal na tao ay naparoon, isang marangal, isang mayaman na tao ay naparoon sa malayong lupain upang tumanggap ng isang kaharian na ukol sa kanyang sarili. Nung marinig nila ito mga kapatid, ayaw nila itong taong ito na maghahari sa kanila. Sino kaya itong maghahari na ito? Si Kristo ang nagkukwento nito. At ang sabi niya, narito yung mahal na hari, itong mayamang ito, pumunta siya upang magbigay ng pera. Ang sabi ng verse 14, datapwat kinapupuotan siya ng kanyang mga mamamayan at ipinahabol siya sa isang sugo at nagsabi, ayaw kami na ang taong ito ay maghari pa sa amin. Now, nilaliman ng Diyos yung kanyang pagtuturo kasi akala nila may kinalaman sa pagsakop. Akala nila may magaganap na paghahari. Ang gusto ng sabihin ng Diyos, narito ako, hindi para manguna, kundi para may ibigay sa inyo. Now, anong sabi dito? At nangyari na nang siya'y muling magbalik, verse 13, at tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Ibig sabihin, itong mayamang ito, meron siyang gagawin para palaguin ang mga taong ito. Meron siyang 10. At binigyan sila ng 10 mina at sinabi sa kanila, ipangalakal ninyo ito hanggang sa ako'y dumating. So yung 10 katiwala na yan, binigyan ng tagi-isang pera. Okay? At ang sabi diyan, tinawag niya ang 10 sa kaniyang mga alipin at binigyan sila ng 10 mina at sinabi sa kanila, ipangalakal ninyo ito hanggang sa ako'y dumating. Ito na mga kapatid na nangyari. Datapwat, verse 15, at nangyari na nang siya'y muling magbalik, matanggap na ang kaharian, ay ipinatawag niya sa kanya sa harapan ang mga alipin yaon. Nung dumating na ang Panginoon, yung mga binigyan ng pera, pinatawag niya para malaman kung ano nangyari dun sa pinangalakal na pera. Verse 16, at dumating sa harapan niya ang una, tingnan po ninyo na nagsasabi, Panginoon, nagtubo ang iyong mina ng 10 mina. Oh, magaling Pinagkatiwalaan siya ng isa, at yung isa, anong sabi? Tumubo ng 10. At sinabi niya sa kaniya, mabuting gawa, ikaw na mabuting alipin, sapagkat nagtapat ka sa kakaunti. Mga kapatid, yung kakaunti pala pwedeng paramihin ng Diyos. Yung sinasabi mong laborer ka lang, yung sinasabi mong namamasukan ka lang, yung sinasabi nagtitinda ka lang, yung sinasabi mong estudyante ka lang, magulang ka lang, pero yung kakaunti na yon, pwedeng padamihin ng Diyos. At ang sabi niya rito, nagtubo ang iyong mina ng 10 mina. Mabuti ka, nagtapat ka sa kakaunti, magkaroon ka ng kapamalaan sa 10 bayan. Pero mo, may 10 ka na, naging leader ka pa sa 10 bayan. Ganun magpala ang Diyos. Tapos dumating yung pangalawa, na nagsasabi, Panginoon, nagtubo ang iyong mina ng 5. Hindi man ganun karami sa una, pero sabi niya, kahit paano yung kalahati na abot ko. Andyan pa po ba kayo mga kapatid? At sinabi sa kanya, magkaroon ka naman ng kapamahalaan sa 5 bayan. May 5 ka na, may 5 bayan ka pa na pangungunahan. Ito na mga kapatid,
Isa, dumating yung isa binigyan, yung pangalawa binigyan, at yung pangatlo, mga kapatid, ito matindi. At dumating ang iba pa, mga kapatid, hindi na binanggit ng Diyos yung tatlo. Talagang marami sa kapanahunan ni Kristo ang tamad. Hindi sinabi yung isang unang dumating, tatlo dumating. Yung pangalawang dumating, tatlo ang mga kapatid, yung tatlo na itinago, ilan sila? Tingnan niyo po yung logic na sinasabi rito. Yung isa kumita ng 10, yung pangalawang dumating kumita ng 5. Ilan na lang natitirang alipin? 10 yung alipin eh. Ilan na lang? Ilan yung alipin? 10 yung alipin, di ba? Yung dalawa doon nangalakal, pero yung 8 natitira, pare-pareho silang natago. Ano yung ibig sabihin? Sa panahon ni Kristo, marami ng tamad na ayaw mangalakal. Kahit sa panahon natin, andyan na ang opportunity, ayaw pa magtrabaho. Maraming ganyan sa panahon natin. Buti nga may mga programa yung gobyerno natin, may 4Ps, may mga, diba, nag-aaral tayo, may nag-aaral na estudyante, meron kayong mga scholar na tinatanggap. Mga kapatid, ang pinakamahirap bigyan ng trabaho, yung walang pangarap sa buhay. Kaya purihin ng Panginoon sa church po natin. Masakit man, mga kapatid, masakit man, pero ang realidad, nakakarinig tayo ng katotohanan. Dumating ang iba pa, hindi sinabi, at dumating ang 3. At yung pangatlo, ito lang ang dala. Mga kapatid, sabi ng Bible, at dumating ang iba pa. Ibig sabihin, yung 1 and 2, okay, kasi yung isa, 10, yung pangalawa, 5, yung mga 3, pababa hanggang 10, mga kapatid, walang ginawang pagkakalakal. Anong ginawa nila? Tinago nila. Nilagay nila sa ilalim ng lupa. Mga kapatid, meron ba kayong mga kayamanan dyan nakatago lang, di nyo kinalakal? Pagka meron kayong halagang ganyan, ipangalakal ninyo. Kung may mga nakikita kayong mga gamit na pwede nang ibenta, kayugot na yan, kuyagot na yan, ibenta na ninyo para maging pera. Nakakita kayo ng mga bote na dapat nang ibenta, dalhin nyo na sa junk shop. Kung mayroon kayong mga electric pan, sira na, baklasin nyo na yan, paghiwalay nyo na yung plastic, yung aluminum, yung tanso, magiging pera yun, mga kapatid. May pera sa basura, pero ang tamad, walang pera. Naku po. Yung pera, yung basura, may pera. Pero yung tamad, walang pera, mga kapatid. Kaya salamat kung may mga lalaki na nakikinig kayo. Dahil sa atin iniatang at ibinibigay ang mensahe. Doon pa lang sa Garden of Eden, ang unang kinausap ng Diyos para bigyan ng kapamalaan, hindi babae, ang lalaki. At sa lalaki, pinapadaan ang maraming probisyon para pangunahan ang kanyang pamilya. Kaya tinuturo natin sa pamilya natin, dali nyo tatay ninyo sapagkat malaki ang role nila sa pamilya, sapagkat sila ang kinakausap ng Diyos para padaanin ang blessing. Ngayon, sa panahon natin, tantamount kasi talagang pati babae kinakailangan magtrabaho. Bakit? Sa dami ng gastos. Tama? Lalo kapag ka talagang laborer lang tayo, namamasukan tayo. Now, this is the principle of multiplication, mga kapatid. Saan tayo dito? Saan ako dito? Saan kayo dito? Saan ang church natin dito? Kaya nga po, we have to occupy hanggat may talent na binigay sa iyo ang Diyos. Mag-occupy ka. Pastor, wala eh. Hindi po pwedeng wala, mga kapatid. Maniwala ka sa akin. Pastor, wala eh. Tamad ka lang maghanap. Pero may blessing ang Panginoon. While there is treasure, occupy while there is talent. Occupy while there is time. Hanggat malakas ka. Hanggat may nakikita mong gumagalaw ang tik-tak, tik-tak, tik-tak. Hindi yung puro tiktok na pamimili. Habang nakikita mo yung tiklada ng relo, kumikilos, may pagkakataong kang bumangon. Occupy
even when there is trouble or tribulation, mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, matagal na ba ako nagpapastor? Sa tingin ninyo? Kayong mga nadala natin kayong mga membro ng silangan. I will end my message. Sapagkat una, the principle of sowing, and this time the principle of multiplication. May paraan ng Diyos para i-bless tayo eh. May paraan talaga ang Panginoon. At ayaw ng Diyos na tayo ay manatiling ganon. May panahon talaga ng pagpapala ang Diyos. May panahon na nag-aaral ka, may panahon na iiwan mo na yung pag-aaral mo, magtatrabaho ka na. May panahon na ikaw ay dalaga, iiwanan mo na yung panahon ng dalaga mo, mag-aasawa ka na. May panahon na mahirap ka, may panahon na iangat ka na ng Panginoon. Ang mangga may panahon. Ngayon, panahon na ng mangga. Tama? Ano kasabihin ng mangga? Panahon na ng, nakikita ko ngayon sa palengke. Panahon ng mura ang gulay ngayon. Sarap maggulay ngayon. Panahon niya mga kapatid. Yung iba, puro panahon ng paghihirap. Kung nyo mga kapatid, yung iba, laging puro panahon ng pag-aaway. Mga kapatid, in everything there is a season. Laging may panahon. May panahon na mag-aaway kayo, pero may panahon din ng pagbati. May panahon ng pagtatanim, ang sabi ng Ecclesiastes chapter 3, may panahon din ng pagbunot. May panahon ng panganganak, yan, may nanganak na naman sa atin. Hindi tayo dumadami sa soul winning, dumadami tayo sa panganganak. Kaya hinihintay ko si Mami Carmelita, si manganak, si Mami Jera, manganak uli. Ayaw natin mag-soul winning eh. Mga kapatid, panahon. Kung panahon yung manganak uli, sige, panahon yung para tayo dumamay. Sabi ng mga nanay, ayoko na. Panahon namin noon, pero tama na. May panahon na nag-aaral ka, may panahon na umibig ka, may panahon na mabibigo ka. May panahon na iiwan mo yon, pero ibig sabihin nun, sa panahon na yon, iiwan mo yan para sa paglago mo sa Panginoon. May panahon na wala ka ngayon, pero may panahon din na pagpapalain ka. Pero wag yung panahon na pagpapala, pagkatapos ng pagpapala, pabaksak naman. Walang ganun mga kapatid. Mga kapatid, there is a principle of multiplication. Kapag ka ang principle ng multiplication ay binago natin at pinalitan natin ng zero, ang product nito, zero din. Para dumami siya, kinakailangan yung product natin hindi zero sa dalawang factor. Meron tayong operation na ginagamit para mag-multiply. X. Minumultiply mo yung isang factor sa isa pang factor para dumami. Tama? Siyan. Di ba? Kung 3 times 0, ang product mo magiging 0. Pero kung ang product mo ay 3 times 3, ang magiging factor mo, 3 times 3, factor. Ano kakalabasan? 9. Ano ibig sabihin? Dumami. Pero kung ang factor mo ay 0 times 3, o kaya 3 times 0, ang magiging product pa rin nun, 0. So para mag-multiply ka, ikaw, dapat mag-multiply din ng ikaw para magkaroon ng multiplication, ng product. Anong ibig sabihin natin sa message po natin? Panahon na para i-bless ka ng Panginoon. Kasi January ngayon, pag wala kang ginawang kalendaryo sa Panginoon, wala kang naging tamang direksyon, yung perspective mo at yung pananaw mo sa mukha mo, sa utak mo, wala nang mangyayari. Tulungan ninyo ang inyong mga sarili na lumago kayo sa Panginoon. Give-bless kayo. Pagpalain tayo ng Panginoon. Let us pray. Dakilang Diyos, marami pong salamat.
sa paalala po ng inyong mga mensahe. Marami pa tayong maririnig na mensahe regarding po sa overflowing ng blessing ng Panginoon. At isa sa pinakamagandang natanggap natin dyan ay ang kaligtasan. Andyan na ang pangako ng langit, andyan na ang pangako ng Holy Spirit. At kung magiging maayos ang buhay natin, it will follow. May kasunod ng pagpapala. Pero ayusin muna natin ang ating mga sarili sa Panginoon. Ano yung dapat alisin, tanggalin, ituwid, alisin sa bakuran natin. Yung relasyon natin sa Panginoon, ayusin natin. Kung kayo'y mag-asawa, may mga anak na kayo, ano pa yung dapat yung ayusin? Alam niyo yan, kapatid. Alam mo yan, kapatid. Hindi ka pwede magbulag-bulagan. Hayag na hayag yan sa harapan ng Diyos na dapat may gawin ka na. Kung gusto nating maging malago, magsimula po sa atin. Tumayo tayong lahat. Tayo po ay patuloy na manalangin sa Panginoon. Opo, may mga naging karanasan tayo, pero minsan, pagdating sa mga anak natin, hindi na ganun eh. Iba na ang approach ng atmosphere ng ating family ngayon. Huwag naman yung mawawala tayo na wala tayong naiturong tama. Sa bandang huli, merong pagsisisi sa mga anak natin, bakit hindi tayo naging ganun. Kung young people ka, ikaw ay anak, nandito ka na sa church, pagbutihin mo. Mga kapatid, tahasan ko sasabihin sa inyo to. Ako bilang pastor. Hindi lang magiging ganito ang church natin. Lalaki pa to. Lalago pa ito. Pero huwag maiwan ang buhay mo. Dapat sumasabay ka sa pagpapala na meron ng iglesia. Kasabay nito ang paglago mo rin bilang isang mananampalataya. You can come, sabi mo, Panginoon, salamat po sa mensahe. Magseseryoso po ako. May mga lilinisin ako, may mga aayusin ako, may itatama ako sa buhay ko. Tulungan niyo ako, Panginoon. Kalimutan mo na yung buhay ng isang makasalanan. Huwag ka nang mabuhay na para kang nag-iisa lang. May pamilya ka na, may pamilya na tayo. May church ka na eh. Tinuturuan ka na ng salita ng Panginoon. Ganun talaga mga kapatid eh. Habang ako'y nagpapatuloy, may mga nawawala, may naidadagdag. Dahil mahirap talaga ang hamon sa mundo. Talagang tatakluban ka ng maraming bagay sa mundong ito. Pera, kalayawan, bisyo, pride of life. Tatakbat ka nito. Tatalukbungan ka nito hanggang sa ang spiritual buhay mo ay manghina, mawala na yung apoy. Sige lang kapatid. Hindi naman ako tumitingin kung sino ang lumapit o hindi lumapit mga kapatid. Ikaw naman ang nakakaalam yan at ang Diyos. Ikaw ang merong pakikipagniig sa Panginoon. Ako'y gagamitin lang ng Diyos, instrumento para sa iyo. Ilapit ka sa Panginoon. Pakainin ang kaluluwa natin ng mga salita ng Diyos. Kung may masakit, salamat dahil na may nakita ang Diyos na dapat ituwid. May i-maintain ng Diyos, may patitibayin ng Diyos, may palalakasin ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin, itatakwil ka niya. Magpatuloy ka lang, magtiwala ka lang sa Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa mensahe po na amin napakinggan.
matatapos kami sa kalahating araw na ito na nakapaglingkod kami. Bagamat hindi po sapat kumpara sa ginawa po ninyo sa isang linggo, na kami malakas, nakapagtrabaho, kung saan ang eternal ay yung araw ng linggo na kami nakapaglingkod sa inyo. Yung pagtatrabaho namin, hanggang dito lang yan sa lupa eh. Yung kinakain namin, hanggang dito lang, pero yung bagay na pang-eternal ay kung ano yung ginawa namin para sa iyo, lalo na sa araw ng linggo. O Panginoon, i-bless niyo po ang inyong mga anak na nagsilapit. Tulungan niyo po kami na maunawaan namin ang mensahe. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Again mga kapatid, standby po tayo sa aking magiging message this Sunday. At ang aking ipaghahanda po sa inyo ay maghanda ang bawat isa ng testimony, representative ng bawat family. Updates, ano ginawa ng Diyos sa buhay ninyo. Ngayon kayo Kristiyano na, naidagdag kayo dito, anong ginagawa ng Panginoon sa inyo. Okay? At pag-pray lang po natin itong taong ito, bago matapos ang January natin, ay maliwanag na kung ano yung dapat natin gawin. Tayo po ay maging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. Okay? So, ano bang ating update, Mami? May 16, 25th anniversary ng ating MIVFC. Ito po yung partnership ng MIVFC AIM Foundation sa mga kaibigan po nating Amerikano. Alam po ninyo, ang AIM ay may malaking puso po pagdating po sa mga gawain sa Pilipinas. At yung pinaka-founder po niyan, si Pastor Tim Nolan, ay meron pong anak na Pilipina. Wala silang anak before, pero when they came here 20 years ago, nag-ampun sila ng bata. At ngayon, yung batang ito ay malaki na, may anak na. Anong pangalan, Mami? Si Erin, si Erin. At I don't know, parang ang sinasabi mo, ang pupunta po dito. Na-meet nyo na ba yun? Yung anak nilang Pilipina. Okay? So maraming mga delegates ng Amerikano ang darating. 25th year anniversary. Mag-leave na kayo. Ang ating church naman ay magpo-provide ng mga sasakyan. Gagastusan natin yan para lahat po tayo ay makasama. Alam po ninyo, malaki ang trabaho ng misyon. Kaya po tayo may gawain dito. At kung ako lang, mahihirapan po talaga ako. Salamat sa Panginoon, ako'y bunga po ng misyon. Kayo, bunga ng misyon. Pag may nagpunta sa inyo at may gustong mag-Bible study, dyan po nagsimula ang misyon. Okay? Ako'y ginamit ng Panginoon para makapunta sa lugar po ninyo. Yan ay trabaho ng misyon. Okay? And one of this day, ang church naman natin, magse-send out ng mga missionaries. Malay ko, kung mayroong mga pastor na tatawagin dito. Okay? Para nang sa ganun, makita ninyo na napakasarap na mag-akay ng mga kaluluwa. Okay? Youth Congress, Pastor Sam, na-move ito, February 21. Sa Monterrey po ito gagawin. Okay? And then, so far, yun lamang po mga ilang announcement natin. At pag-pray lang po natin yung ating mga kapatiran na hindi natin nakakasama. Okay? So, may nakalimutan pa ba ako? Anong balita, Preacher Wilson, kay Geraldine? Yung doon? Hintay na lang kung ano mangyayari. Nakapag-abot naman kayo, kahit pa paano. Wala, ganun talaga .
Ang hirap din naman ng kalagayan natin. Talagang ang silangan po natin talagang blessing na lang ng Panginoon. Biyaya lang ito ng Panginoon, mga kapatid. Okay? Si Ate Gwyneth, kailan natin makikita? Ha? Mga anak uli? Kung kailan darating. Kala ko gagayahin si Angela eh. Umumuray, baka muray mo. Okay, siguro, meron pa ba tayong okay? Kanta ka sa Sunday. Gusto kitang marinig, ha? Fellowship naman natin yan. Handa ka ng kanta mo. Dati kasi itong kumakanta eh. Di ba si Emer? Kanta ka, Emer, ha? Kantahin mo yung Lead Me Lord. Lead Me Lord. Ha? Kanta ka. Magbarong ka. Mag-ano ka lang. Maayos ng damit tapos kumanta ka, ha? Okay? Pagkakataon ko yan para pakantahin yung mga natin. Okay? MJ, kumakanta ka ba, MJ? Talaga kumakanta ka? Kailan? Hindi pa niya pagkamanta ka. Pagkatapos ni Emer, ikaw naman. Emer, ha? Ha? Ba't? Kita mo, tumatango ka ngayon, Ayan, Di ba, Angela, kumakanta siya, di ba? Okay. Sige, hintayin natin, ha? Okay, kumakantahin natin. Kasi mamaya yan, susunod niya, si Rosa nakapakantahin natin sana. Ina-assign ko kayo para hindi kayo mawala sa Sunday, ha? Kasi pagka tumanggi ka, tandaan mo to, si Geraldine ang pakakantahin ko. Hindi, totoo yan, ha? Emer, kanta ka, ha? Totoo yun, so seryoso ako dun. Gusto kong marinig yung mga boses ninyo yun. Narinig mo ba Sterling si Emer ako? Ay, hindi pa. Bago ka dumating, kumakanta talaga yan. Oo. Kaya niya napaibig si Rosa eh. Okay. Mga kapatid, ang nakakalimutan ko taong ito, alam niyo kung ano? Mag-renew ng lisensya ko ng kasal. Yung lisensya ko sa kasal. Nakalimutan ko talaga. Natabunan ako ng marami kong kaya tong January, maayos ko na po yan. Okay? Sige po, tumayo na po tayong lahat at baka kung sino pa maturo ko dito. Ha? Sige po. At after this ay balik na tayo sa mga ginagawa natin. Mag-aral na mabuti at palaguin kayo ng Panginoon. Yung mga estudyante natin, huwag nyo nang samahan ng mga kung ano-ano anong sabi ni Pastor Edwin? Huwag nyo nang samahan ng Ajinomoto. Yung inyong buhay, Kristiyano. Kasi pag maraming Ajinomoto, anong tawag dyan? Mga chicha-chicha daw, mga chicharap, mga junk food, hindi nagiging maganda. Okay? Pastor Sam, may nakalimutan pa ako? Wala na. Okay. Manalangin na po tayo. Tayo po'y magpasalamat sa... Hindi na dumating, preacher, yung bata. Baka mamaya, may nakita kasi ako kanina eh. Parang nahiya eh. Nagpray na agad ako, kaya ako hinabol. Dalawa sila eh. Yung mga batang ganun, sanang ako talaga. Lalo yung mga badyaw, mga malalaki ng ganyan, binibit-bit. Tapos mga limos na ganyan. Alam nyo ang nun, yung bata lumalaki na ang nanay ko namamalimos. Paglaki ko, ganun na din ako. Kaya dumadami ang mga kapatid. Hindi naman tayo talagang wala lang tayong magawa eh. Kaya lang yung, baka meron tayong mga anak na ganyan, ha? Mga anak, baka pagkatapos ko dito, makikita ko kayo dyan sa lansangan, namamalimos kayo. Ha? Matuto na kayong pagpalain ng Panginoon. Alright, let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po bilang isang iglesia, bilang isang pamilya. Narito po ang inyong lingkod na nakatayo, Panginoon. After this, Panginoon, ang aming pastor, walang iba si Kristo. Na kahit hindi ako nakatingin, Panginoon, ang tunay naming pastor ay kayo. Kayo pa rin ang hahawi sa amin, tutulong sa amin, at magtutuwid sa amin. O Panginoon, tulungan nyo kami sa pansamantala namin paghiwa-hiwalay ay baunin namin ang inyong mga salita, ang pagpapalang ito. Hawakan nyo po ang Preacher Lester, Ma'am Sheila, Brother Shem. Sila po'y gumaling na at one of this day makasama na po namin sa paglilingkod.
Hawakan niyo rin, Panginoon, ang Sister Gwyneth, maging si Dwayne, sa kanila pong bagong sanggol. At si Brother Dwayne ay mag-decide din, Panginoon, pagdating po sa baptism. Hawakan niyo rin, Panginoon, ang pinsan po ng Brother Wilson, Preacher Wilson, na ang kanilang pagtanggap ay panimula pa lamang po at sila, Panginoon, ay mabago ng kanilang pamumuhay. Salamat po, Panginoon, sa iglesia na inyong pinagkaloob sa amin. Sa pagtataas po ng kamay ng inyong alipin ay patuloy niyo pong igawad ang inyong biyaya at pagpapala sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong ginawa sa umagang ito. Ang lahat ng ito ay aming panalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Everybody say, Amen at Amen. God bless you and good morning po. Pagpalain tayo ng Panginoon. I've a home prepared where the saints of